Sinong susunod? Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig. Sa mga gusto pong magpadala ng kanilang sariling kwento patungkol sa mga kababalaghan, base sa tunay na pangyayari, huwag po kayong mahiyang mag-message sa aming Facebook page para maitampok natin sa susunod na kwento. And also, mapakikinggan na rin po ang ating Siso Story sa aming YouTube channel, Instagram, and TikTok. And bago po tayo magpatuloy sa ating kwento, pwede ka bang mag-react or mag-like sa ating video? Dahil malaking tulong po sa aming maliliit na content creator ang pag-react mo sa aming mga videos kagaya nito. Muli, maraming salamat po. God bless and stay safe everyone. Sa bayan ng San Rafael, may kilalang punerarya ang magkatuwang na embalsamador na sina Arnel at Tencio. Matagal na silang magkapartner sa trabaho at halos lahat ng pamilya sa bayan ay nagpapalibing sa kanila. Tahimik ang buhay nila hanggang sa unti-unting may mga kakaibang bagay na nagsimulang mangyari sa punerarya. Mula sa mga katawan na bigla na lang nawawala hanggang sa mga bangkay na tila may kagat o nawawala ang ilang bahagi ng laman. Si Arnel ay 42 taong gulang, isang biyudo, tahimik at seryoso sa kanyang trabaho. Habang si Dencio ay 38 taong gulang, mas palabiro, ngunit may mga ugali itong hindi napapansin ng iba. Madalas itong mawala sa gabi, hindi sumasama sa mga inuman at hindi kumakain ng bawang. Napansin ni Arnel na tuwing gabi, pagkatapos ng embalsamasyon, tila may ginagawa si Dencio sa silid ng imbakan. Isang gabi, habang nagpapanggap na umalis na, bumalik si Arnel at nakita ang kababalaghang eksena. Nakayuko si Dencio sa isang bangkay at tila may kinakain. Hindi agad kumilos si Arnel. Kinabukasan, kinausap niya ito. Nagkunwaring walang nakita. Ngunit, nagsimulang mag-imbestiga si Arnel. Kinausap niya ang dating katrabaho ni Dencio sa kabilang bayan. Doon niya nalaman na ilang taon na palang may mga nawawalang bangkay sa mga puneraryang pinagtatrabahuhan ni Dencio. Isa sa mga matanda sa bayan ang lumapit kay Arnel at nagbigay babala. Huwag mong hahayaang makapagtago pa ang aswang sa ilalim ng lamay. Kung gabi mo siya nakikitang buhay, gabi mo rin siya dapat wakasan. At doon, naglagay si Arnel ng mga pangontra. Bawang sa pinto, asin sa paligid ng punerarya, at naglatag ng mga trapal sa loob para makita kung may umaalis o pumapasok tuwing gabi. Isang gabi, nakita niyang tila may aninong lumipad mula sa bubong. Nang akyatin niya ito, nakita niya si Dencio sa anyong kalahating tao at kalahating hayop. Nangingitim ang balat at nanlilisik ang mga mata habang kumakain ito ng laman ng bagong dating na bangkay. Nang mapansin si Arnel, nilapitan siya ni Dencio.
Alam kong nakita mo na ako, Arnel. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman kita gagalawin. Basta mangako ka, mananatili kang tahimik. Hindi naman ako ang pumatay sa kanila, hindi ba? Kinuha ko lang ang hindi na kailangan. Dahil sa takot, pumayag si Arnel sa kasunduan. Magtatrabaho pa rin sila ng normal. Ngunit, hindi siya mangingialam sa ginagawa ni Densyo tuwing gabi. Pero, hindi mapanatag si Arnel. Nagsimulang dumalas ang mga pagkawala ng mga bangkay. At minsan pa'y, isang bangkay na ng batang babae ang biglang nawala kinabukasan. Nagtanong ang ina ng bata. Hindi ba't sinabi niyong ibuburol ang anak ko hanggang Miyerkules? Bakit wala na siya? At doon, naisip ni Arnel na panahon na upang ilantad si Densyo. Nagplano siyang ilagay sa punerarya ang isang patibong, isang peking bangkay na may nakatagong kamera at asul na usok ng asoge upang hindi maamoy ng mga nilalang ng dilim. Gabi ng Huwebes, bumalik si Densyo at agad lumapit sa bangkay. Nang ilapit ang muka, sumabog ang asul na usok at nagsimula itong sumigaw sa sakit. Doon dumating si Arnel, dala ang palakol at asin. Hindi ko to ginusto, Densyo. Kaibigan kita. Pero hindi ko kayang tiisin ang ginagawa mo. Nagkaroon ng sagupaan sa loob ng punerarya. Si Densyo, kahit sugatan, malakas at mabilis. Ngunit sa tulong ng asoge, asin, at dasal na matandang albularyo na tinawag ni Arnel, napahina ang aswang. Sa huli, hinugot ni Arnel ang isang punyal na may ritual galing sa albularyo at agad itong itinarak sa dibdib ni Densyo. At doon, tuluyang nalagutan ng hininga at sinunog ang bangkay ng aswang na si Densyo. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, pansamantalang isinara ni Arnel ang punerarya. Ngunit, balak niyang ipagpatuloy ang trabaho. Ngayon ay mas maingat, mas mapagmasid, at may bagong panata. Hindi lamang imbalsamador ng katawan, kundi tagapangalaga ng mga patay laban sa mga nilalang na gustong umabuso sa kanila. Mula noon, hindi na basta-basta inililibing ang mga bangkay sa San Rafael. Tinitiyak ni Arnel na ang mga ito ay ligtas kahit sa kabilang buhay.